Sa araw ng graduation ko, biglang tumayo ang janitor at sumigaw, "Sandali. Hindi siya dapat bigyan ng medalya." Napuno ng katahimikan ang buong gift. Ngunit ang sumunod ang nagpabago sa buhay ko habang buhay. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Graduation day. Suot ko ang pinakamalinis kong toga na ilang beses lang hiniram at inayos ni Mama. Habang hawak ko ang medalya ko, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil alam kong bawat hakbang ko papunta sa entablado ay bunga ng libo-libong gabing umiiyak ako habang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng kalsada. Lumaki akong mahirap. May mga araw na isang beses lang kaming kumakain. May mga pagkakataong kailangan kong maglakad ng halos 1 oras papunta sa paaralan dahil wala kaming pamasahe. Habang ang mga kaklase ko ay may bagong bag at mamahaling cellphone, ako naman ay gumagamit ng lumang notebook na may mga bakanting pahina mula sa itinapong gamit ng iba. Madalas akong pagtawanan. "Hoy, scholar na amoy basahan. Tingnan niyo ang sapatos niya. Parang didikit na lang sa sahig." Tahimik lang akong umiiyak. Pero bawat pang-iinsulto ay ginawa kong gasolina para magsikap. Isang gabi, nadatnan ko si Mama na umiiyak habang binibilang ang natitirang barya. "Anak, baka kailangan mo nang tumigil sa pag-aaral." Parang gumuho ang mundo ko. Pero umiti ako. Makahit magbenta ako ng tubig sa kalsada, matatapos ako. At ginawa ko nga. Pagkatapos ng klase, nagtitinda ako ng tubig, banana cue, at minsan ay namumulot pa ng bote para may dagdag na kita. Halos wala na akong tulog. May mga gabing gusto ko nang sumuko. Ngunit tuwing nakikita kong pagod na pagod si Mama, bumabangon ulit ako. Hanggang dumating ang graduation. Tinawag ang pangalan ko. Valedictorian eh. Palakpakan ang buong gift. Habang paakyat ako sa entablado, biglang may malakas na boses. "Sandali!" Napalingon ang lahat. Ang janitor ng paaralan. Mabilis siyang lumapit. Nanigas ang buong gift. Nagbulungan ang mga tao. "Ano nang nangyayari? Hindi ba nakakahiya ito?" Tumingin siya sa akin. Mahigpit ang hawak niya sa mikropono. May dapat akong sabihin bago niya tanggapin ang medalya. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Naisip kong may nagawa ba akong mali. Napaluha na si Mama sa audience. Tahimik ang buong lugar. Pagkatapos, umiti ang janitor. At sinabi niya, "Noong lahat ay umuuwi na itong batang ito ang natitirang nag-aaral sa hallway." Noong tag-ulan nakita ko siyang nanginginig sa lamig habang nagsusulat ng assignment. Noong walang ilaw sa bahay nila dito siya natutulog minsan sa paaralan para lang makapag-review. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang lumang plastic envelope. Alam niyo ba kung sino ang palihim na nagbabayad ng kulang niyang project noon? Lahat ay nagulat. Ako. Napaluha ang prinsipal. Napahawak sa bibig ang mga guro. Hindi ko alam. Hindi niya kailanman sinabi iyon. Lumapit siya sa akin. "Anak, hindi kita tinulungan dahil naaawa ako. Tinulungan kita dahil nakita kong hindi ka sumusuko." Hindi ko napigilang yakapin siya. Sabay-sabay na tumayo ang buong gift. Isang napakahabang standing ovation ang ibinigay nila. Ngunit hindi pa roon natapos. Lumapit ang isang negosyanteng panauhin sa programa. "Simula ngayong araw ako na ang sasagot sa buong pag-aaral mo hanggang makapagtapos ka ng kolehiyo." Parang huminto ang oras. Hindi makapaniwala si Mama. Lalong hindi ako. Sa unang pagkakataon, nararamdaman kong may liwanag na rin ang bukas. Makalipas ang maraming taon, naging engineer ako. Ang una kong ginawa, hindi bumili ng coats, hindi bumili ng mamahaling bahay. Bumalik ako sa dati kong paaralan. At ipinatayo ko ang isang library at scholarship program. Sa pintuan nito, nakaukit ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Para sa lahat ng estudyanteng halos sumuko na tandaan mong may taong naniniwala sa iyo kahit hindi mo pa nakikita. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Ang tunay na lakas ay nasusukat sa kakayahang bumangon sa bawat pagsubok. Minsan, ang kabutihang ginagawa ng iba ng tahimik ang nagiging tulay upang maabot natin ang ating mga pangarap.
Kaya huwag susuko, dahil ang bawat sakripisyo ngayon ay maaaring maging inspirasyon ng susunod na henerasyon.